Pero Yusek, bago pa nangyari lahat ng ito, bago pa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos no, sa kanyang State of the Nation address nitong July, yung mga anomalya sa mga flood control project, nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni dating Congressman Zaldico at ng Pangulo? Ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila'y direktang nag-uusap? Wala akong alam na meron silang diretsyong usapan. Tingnan natin Kung titingnan niyo lahat yung kanya sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na gusto ng 100 billion insertion. According to him, si Secretary Mina, hindi presidente. Biglang sinabi niya, gusto niyang itanong kung totoo to, sinong kausap niya, di umano, si Yusek Adrian Bersamin. Sumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualdez. Sa lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Wala. So, hindi sila ganun kaklose. Hindi sila ganun kaklose. Wala. Yusek, very serious accusations po ang ibinato ni former Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko sinabi po ninyo na dapat bumalik dito si Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. Pero ano po ba ang mga susunod na hakbang ng Pangulo tungkol dito? May balak po ba siyang magsampa rin ng kaso? Because I mean, these are very serious accusations. Okay, ganito may serious accusation siya pero binabaliwala ng Pangulo yung kanya sinasabi kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to, dapat may mga ebidensya na siya. Kaya sabi nga natin, tumatapang naman siya talaga. At siya naman ay sinasabi niyang walang kasalanan at siya yung pinakamalinis na pagbibintangan ngayon. Mas maganda po talaga na siya ay umuwi at panumpaan niya yung sinabi niya. Kasi mahirap po na matanong siya. Mahirap na tanungin ang kanyang kredibilidad nang wala siya dito. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanyang mga nasabi at yun yung, kumbaga, nade-debunk natin, nare-refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na marirefute yung kanyang mga sinabi. Yusek, kahapon po nagkaroon din po ng mga panawagan mula halimbawa sa grupo ni Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Ang sinasabi po nila, baka dapat maski ang Pangulo, wala nang talagang papel sa investigasyon. Ngayon po wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po nasa ICI. At mga kaso naman po ay nasa ombudsman. At alam naman natin, independent body po ang ombudsman. Ganoon din naman po ang ICI, Independent Commission. So hindi po naman nakikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga. At nai-report lang po ang mga kaso na isasampa. Katulad po nung mga kaso na isasampa po at isinampa na po ni Secretary Vince Dizon, DPWH. Pero yung pag-iimbestiga po, hindi po nakikialam ang Pangulo dyan.